Sa ilalim ng magnifying glass, nabubuhay ang isang maliit na nilalang na may 8 paa at kawit. Gumagapang ito sa gitna ng patak ng tubig sa lumot. Ito ang tardigrade, isang alien ng mundo. Nakakayanan nito ang anumang nagpapabagsak sa buhay. Tinatawag itong hindi mapatay na microhalimaw. Walang tubig ng buwan, sa matinding lamig ng taon. Sa vacuum at radiation, nabubuhay pa rin ito. Pinadala ang tardigrade sa kalawakan. Ilan ang bumalik, naging aktibo at nagkaanak pa. Ito ay isang karaniwang naninirahan sa lumot sa bakuran. Tuklasin natin kung bakit ang tank na ito ay sumusuway sa biolohiya. Tila galing ito sa ibang planeta. Ang tardigrade ay may habang 10 bahagi hanggang 1.5 milimetro. Ang katawan nito ay parang lobong supot, may malambot na hati. May 8 maikling paa ito na may matatalim na kuko. Gamit ang mga ito, kumakapit ang hayop sa buhangin, lumot at alga. Madalas manipis ang balat nito. Kitang-kita ang bituka, itlog at taba sa loob. May 2 matulis na stiletong karayom sa bibig nito. Ginagamit ito ng tardigrade para tusukin ang selula ng alga o malambot na biktima sa kasipsipin ang laman. Sa ilalim ng mikroskopyo, dahan-dahan at matigas itong gumagalaw. Para itong larwa mula sa bangungot, cute at nakakabahala. Ang pangunahing galing ng tardigrade ay ang tone state. Kapag may init, lamig, asin, vacuum o gutom sa paligid, ang katawan nito ay kumukulubot. Nagiging tuyong kapsula at halos mawala ang tubig. Bumababa rin ang metabolismo nito sa halos zero. Sa ganitong paraan, nabubuhay ito ng linggo't taon. May ilang uri na gumagawa ng protina. Ito'y proteksyon sa DNA at mga proteinang bahagi, parang kalasag. Nabawasan ng pinsala at mas mabilis ang pag-aayos. Kapag nadampian ng tubig ang kapsula, ilang minuto lang, bumabalik ito. Nagpapatuloy ito sa buhay na parang walang nangyari. Ang tardigrade ay hindi halimaw sa kalaliman. Ito'y ating kapitbahay. Ang mga tardigrade ay nakatira sa lumot, lichen, lupa, patak ng tubig sa bubong, sariwang tubig, at maging sa dagat. Mula sa bakuran hanggang Arctic, makikita sila. Kailangan nila ng manipis na pelikula ng kahalumigmigan sa mga butil. Ang buong mundo nila ay nasa pagitan ng mga patak. Kumakain sila ng algae, bacteria, at maliliit na hayop. Sila naman ay kinakain ng nematodes at mites. Kapag natuyo ang lugar o dumating ang lamig, sila ay gumugulong at nagiging ton. Naghihintay sila ng ulan, hamog, o pag-init ng panahon. Natagpuan sila sa matataas na lugar at sa ilalim ng dagat. Dala sila ng hangin, ibon, at tao sa mga bagong tirahan. Bakit hindi mamatay ang tardigrade? Kapag tuyo, halos mawala ang tubig. Humihinto ang mga molekula. Puno ang mga selula ng parang salaming sangkap at tanging protina. Pinapanatili nito ang hugis. Hindi nabubuwag ang mga istruktura. Sa radyasyon, napupunit ang DNA. Ngunit ang tardigrade ay may mahusay na pag-ayos. May protina pa ang iba na nagpapababa ng pinsala. Kinakaya nito ang matinding presyon. Kinakaya rin ang halos buong vacuum. Sa ganitong tulog, walang masisira. Kapag bumalik ang tubig, muling gagana ang lahat. Anong pagsubok ang ibibigay mo? Yelo, presyon, o radyasyon? Isulat sa komento. Katha-katha, nabubuhay ang tardigrade sa apoy at lava. Hindi, namatay ito sa kumukulong tubig at apoy. Nagsisimula ang hiwaga kapag tuyo at tulog ang hayop. Katha-katha, ganap na immortal. Hindi rin. Masyadong mataas na init. Sobrang tagal na radyasyon. Sirang kapaligiran ang pumapatay dito. Iba ang totoo. Ito ang kampyon ng pagpapahinga ng buhay at micromundo. Isang micro maninila at tagapulot ng patay. Marunong maghintay hanggat kailangan. Ginagawa itong superhero ng internet. Ngunit kahanga-hanga na ang totoo. Ang tardigrade ay inilarawan noong ika-18 siglo. Tinawag itong water bear dahil sa paglakad nito. Ipinakita ng modernong eksperimento na nakakatagal ang tuyong tardigrade sa vacuum ng kalawakan. Nabubuhay muli sila pagbalik at ang ilan ay nagpatuloy sa pagparami. Kinumpirma ng eksperimento sa kalawakan. Hindi banta ang ultraviolet kung nakapasok sa ton ang nilalang. Pinag-aaralan ito bilang modelo sa pagprotekta ng selula. Bagong uri ay natagpuan sa bubong, Arctic moss at ilalim ng lawa. Mas naghahanap, mas malino na ito'y sinaunang nilalang na nakaligtas. Hindi ito halimaw, kundi tanda. Ang buhay sa daigdig ay marunong huminto at maghintay ng pagkakataon. Ito ang channel na Mga Nilalang sa Lupa. Mag-subscribe para makita pa ang nakakatakot na tuklas. Susunod pa ang maraming halimaw. Polem.